Isang magandang umaga na naman po sa inyong lahat mga amigo. Ngayon po ay isi-share ko kung paano mag-cutting gamit ang oxyacetylene. Wala nang hangin. Sana ay manood kayo at huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe at i-ring niyo rin po yung bell para maging updated kayo sa bago kong video. Para maka-cutting, kailangan natin ng oxygen at saka gas. Hindi ko muna gagamitin yung acetylene. Pwede rin kasi gumamit ng LPG. Dahil naikabit ko na yung gauge, kailangan lang ibuksan yung gate valve ng gas tsaka yung oxygen. Bago kasi magsimula, ititesting muna natin kung gumagana pa. Ito po yung handle at ang nakakabit ay soldering tip o welding torch. Ito yung pang weld ng maninipis na bakal tulad ng steel plate. Tsaka yung mga copper tube, steel tube, gamit ang bronze rod. At saka borax, pwede ring tire wire. Depende kung anong hihinangin. At ito naman yung cutting torch o cutter. Ito yung pang-cutting ng mga makakapal na bakal. Hindi niya kayang katingin yung stainless. Ibang klaseng bakal kasi yun. Kailangan mahigpit ang pagkakabit ng cutter. Baka kasi sumingaw yung gas. Delikado yun. Ititesting mo muna kung may lumabas bang hangin. Bubuksan lang ang valve ng oxygen. At saka trigger. At yung gas. Bago mo sindihan, kailangan mo muna buksan yung main valve. At saka gas. Yung sa gas kailangan kaunti lang muna yung buksan mo. Para kaunti lang yung apoy na lalabas. Kailangan mo mag-ingat kasi delikado. At pag nasindihan mo na, ang susunod mong gagawin ay buksan yung oxygen blast valve. Ito kasi yung nagbibigay puwersa sa gas para makakating. Ang kakatingin ko ay isang klase ng spring ng sasakyan. Tawag sa amin ay molye. At sa napapansin nyo, wala na naman akong gamit na PPEs o Personal Protective Equipment. Isa talaga akong pasaway. Pasensya po, nagsishare lang. Bago magsimula, kailangan mo muna buksan yung main valve ng oxygen tsaka kaunting bukas na rin sa gas. Pagkatapos isindihan mo na. At pag nasindihan mo na, buksan mo na rin yung blast valve para maging pantay yung apoy. Kailangan mo lang itapat siya sa guhit ng kakatingin mo. Ang distansya ng cutting torch tsaka bakal ay 6.4 mm. Humihingi na rin po ako ng pasensya kung mayroon kayong naririnig na nagsasalita. Kasamaan ko po yun, kinakausap ako. Sa nakikita nyo, umuusok po yung kinakating ko. Hindi naman po talaga mausok yung ginagawa ko. Mayroon lang karton na sa ilalim ng kinakating ko. At nauusukan na po yung mata ko. Yan yung resulta ng pagiging pasaway. Wala kasi akong goggles, kaya mahapdi yung mata ko. Sa pagmamadali ko kasi, naiwan ko yung goggles ko sa bahay. Kaya wala akong gamit ngayon. Pasensya po. Bago matapos tong video na to, paalala ko lang po na sana'y
huwag niyong kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-ring niya rin po yung bell para maging updated kayo sa bago kong videos. Sana ay maging bahagi kayo ng journey ko. Maraming salamat po. Ang pangit ng cutting ko, wala na kasing oxygen. Ito naman yung kasama kong si Bernie. Siya na naman yung nagka-cutting. Tinatanong ko siya kung nahuli na ba yung nagupit sa kanya. Kung napapansin nyo, napapahinto siya sa pagcutting. Hindi na kasi nakapag-produce ng pwersa yung oxygen. Kaunti na lang kasi yung laman. Humihingi rin po ako ng pasensya kung hindi ko man sinabi kung ano yung ginagawa namin. Ano lang po kasi yan. Binibideo ko lang kung ano yung trabaho namin. Mayroon kasi kaming wini-welding na sasakyan. Nagbablog kasi ako sa trabaho ko. Ang pagkakating nga pala ay isa sa pinakamahirap na trabaho namin. Hindi lang sa mabigat yung kakatingin namin, yung handle, mainit pa yung mga tumatalsik na baga. Kailangan din dito ay marunong kang magsukat para hindi masayang yung bakal. Nagiging Peter ka na rin. Siguro sa susunod kong video ay tuturo ko kung paano mag-weld gamit ang welding torch ng acetylene. Paalala ko lang po, hindi po ako expert sa bagay na ito. Experience ko lang po ang i-share ko. Pero ang experience ko ay napakahaba na. Mula pa kasi sa pagkabata, marunong na akong gumamit ng acetylene tsaka ng welding. Kasi laking talyer ako. Ako nga po pala si Ronald Vasquez ng Barubo, Surigao del Sur. At sana ay huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe. At i-ring nyo na rin po yung bell para maging updated kayo sa bago kong videos. At kung mayroon kayong katanungan sa akin, ay mag-comment lang po kayo sa baba. Susubukan ko pong sagutin. Pero hindi lahat ay alam ko. May mga bagay rin akong hindi pa nalalaman. Kaya kung meron kayong isi-share sa akin, share nyo na rin po. Sa pagkakating, kailangan mabagal lang ang travel ng cutter mo. At nagre-reklamo na ang kasama ko dahil wala na raw hangin o oxygen. Mahirap kasing mag-cutting pag hindi pantay ang pwersa ng oxygen tsaka yung acetylene o gas. Dagdag kaalaman, hindi po ito yung klase ng oxygen na ginagamit sa hospital. Ang oxygen ito ay may halong chemical at delikado siya pag ginamit sa hospital. Hindi tanaw.
na oxygen, wala na. Takpan mo yun. Wala lang hangin. At dito natatapos ang aking video. Sana'y huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe, at i-ring ang bell para maging updated kayo sa bago kong video.